So, hi guys, magandang gabi. Wait, saglit pala. Okay. So, ayun guys, magandang gabi. For tonight's video, i-demo ko kung paano gumagana itong case monitoring na ginawa ko ah, para sa mga paralegal or yung mga nag-handle ng kaso. So, I have created this template sa Google Sheet para naman accessible to anywhere. So, hindi na ako gumawa ng Microsoft Excel template kasi offline yon. Pwede naman online pero mas handy kasi si Google Sheet. So, ang kasi, ang ano lang, dapat meron ka lang Google account, so good to go ka na. So, meron tayo, napakasimple lang nito. Merong dashboard, may case list, dito yung listahan ng kaso, case details, detalye, contacts, task tracker. Sa task tracker, dito yung kung um, tawag dito, check natin. Yung status to do, in process to do, ganyan. Tapos dito natin makita. So, let's say, yung task may due date. So, kung uh, tawag dito, kung lumampas na siya dun sa due date, so at hindi pa rin completed, so let's say nakatudo pa rin to at di completed, naka-due yung magiging status niya. And then sa document tracker naman, dito natin nilalagay yung mga documents ng kaso, kung ano na yung anong document type yon, anong kailan final, and anong status, yung draft, submitted, filed, and then may column dito kung saan pwede nyong ilagay yung link ng Google Drive. Siyempre doon sa Google Drive, doon nakalagay yung mga scan copies, o yung mga needed na documents, and so on, so forth. So, balik tayo dito sa case list muna. Ngayon na natin ito i-tackle si dashboard. So, dito sa case list, itong column na number is auto number na to. So, meaning, hindi nyo na ito gagalawin kasi once na, ang explanation lang naman dito sa code is kapag daw merong laman itong si case number, tsaka magkakaroon ito ng number. Auto number na yun siya. And then, ito is manual na ita-type. Depende kung ano yung, let's say, kung gusto nyo ipa-customize, pwede nyo na akong i-PM, ganyan. So, ang ang channel ko naman is pwede nyo makokontak sa Facebook, sa Instagram, sa TikTok, and sa YouTube, pwede naman. I-search nyo lang Lawrence Laudenio Digital. And syempre, don't forget to subscribe na rin sa aking YouTube channel para naman ma-notify kayo lagi kapag may bago akong mga upload, mapa-tutorial man yan, demo, or anything. So, dito naman sa client name, syempre yung client, pangalan ng client, ano yung case title, ano yung case type, yan. Marami ako nilagay dito, guys. Yan. So, eto pwede rin i-customize to. Pwede akong gumawa ng another settings para sa, or another settings na sheet, and doon natin ilalagay yung case type, and i-reference na lang natin doon. So, kung gusto niyo ng ganun, pwede niyo akong i-PM, and gagawa ko ng settings, and kayo na bahalang maglagay kung ano yung mga type ng cases. Okay? And then case status, kung active, close, or on hold. And responsible attorney, and blah, blah, blah. So, ayan na siya. Ayan, date open, date close, and next hearing date, and ano yung notes. And ang kagandahan dito guys, kapag sinelect nyo yung active, may color coding siya. So, ibig sabihin, pagka-close na to, so pansinin nyo, na green yung buong rows. So, meaning, may pang-identify tayo na, kapag green to, close na tong case. So, hindi na rin tayo mali dito. So, ibabalik ko siya sa active. So, mamumula ulit siya. Pagka on hold, dilaw. Okay? So, ganun lang siya kasimple. And then, sa case details naman, dito naman makikita natin yung case. Anyways, guys, itong case number, ito guys, lagi dito sa aking sheet is naka-auto number na to ha. Hindi nyo siya gagalawin. Dito na kayo mag-start sa case number and the following columns. And dito, itong case number guys, hindi nyo na siya i-type kasi naka-reference to dito sa case list.
kung ano yung mga nakalistang case number dito, sila lang yung lalabas dito sa case number. Okay? Para na rin accurate yung inyong data. And then dito sa client name, may auto-populate siya na message, meaning kung sino yung client name, siya lang yung lalabas dito. Ayan, tulad nagbago, 'di ba? Sa 001 si John Doe. So balik tayo sa case list, i-verify natin. So 2024-001 si John Doe, 2024-002 si James Smith. Okay? So balik natin, 2024-002 si James Smith. So ganun lang siya kasimple. So dito hindi na kayo magta-type, automatic na yan. Opposing party, kayo magta-type dyan hanggang dito, court, judge, filing date. And pag may nakita kayo guys ng mga date, double click lang yan para mag-select na lang kayo ng date. Pwede niyo namang i-type, syempre mas handy yung double click niyo na lang siya, 'di ba? Like pipili kayo ng date na ganyan. And then documents filed, list. Yan. Dito syempre list, pwedeng comma-comma or kung mayroon kayong preferred na list, pwede niyo ako message, customize natin. And gagawin ko rin siya ng settings para pili-pili na lang din kayo dito. Katulad ng ganito. Ayan. Ipipili na lang kayo. Kung meron kayong specific na list. Itong hearing dates, yan. Tapos, settlement details, case summary notes. And then sa contacts naman, medyo ano lang guys. So dito, yan, contact halimbawa, ako, Lawrence Laudeño, Juan de la Cruz. Anong role niya? So dito guys, pwede nyo lang i-PM anong role yung ilalagay natin. So gagawa ko ng settings na sheet para doon ilalagay yung mga settings na pwedeng pagpilian dito sa bawat sheets. Okay? Dito naman sa hearing date. Yan. Sulat dito guys. So may mali ako. Pero input kasi ito. Yan. Iko-correct ko lang siya. Yan. Kumbaga, kung ano yung mga case number na nandito, sila lang din, kung ano yung mga case number na nandito, lahat dito sa column na to, sila lang yung lalabas every time na makita kayong case number. Okay? So, anong kagandahan nun para maging accurate yung ating data? So, kapag maling tinype dito, siyempre magkaka-error siya. Unless, kapag select na lang kayo ng data. Okay? Contact information, address. So, mali ako dito. Address pala to, hindi email address. Notes. So, yan, some notes here. And then, task tracker. Dito guys is automated na din to ha. Hindi nyo na to babaguhin. So, pag may laman to, magge-generate siya ng task ID. So, yan. Again, itong case number is auto-populate yan. Depende sa mga nakalagay sa case list. So, ano yung task description? Ano ba? Preparing documents, kanino ka-assign, kay attorney, kay paralegal. Again, pag may specific na list kayo, pwede nyo PM, i-customize natin. Priority, kung high ba siya, medium, or low. So, hindi ko siya nagawa ng pang-highlight. So, pwede natin gawin yan next time kung gusto nyo. And then, to do, status, to do, in progress, help, ay completed. And then, due date, ito, basta may makita kayong date, guys, double click kung gusto nyo baguhin. Double click kung gusto nyo baguhin. And then, remarks. So dito guys, pag walang laman itong tatlo, si status, due date, date completed, may message siya na check status, due date, and date completed. So kapag may laman naman yan, and nabibase siya dito. Kung completed yan, done yung nakalagay na remarks. So kung to do and in progress, due, kasi lumampas na sa due date eh. Ano na yun? Ang due date niya, 22. Ang completed, 24. So yun. And then, yan, notes, documents draft. So, and then, sa document tracker, yan, nakwento ko na sa inyo kanina. So, sa dashboard na tayo. Guys, kung mabilis, pwedeng i-pause. And kung hindi ka naintindihan, pwede kayo mag-comment sa video and sa aking mga social media channel para naman ma-explain ko. Okay? So, dito naman sa dashboard, guys, lahat ng details dito sa case list, details, contact, tracker, document tracker, is nandito na. Kumbaga, ito yung insights overview ng mga kaso. So, dito naman sa dashboard, kung ano, yung mga nasa case list, sila rin yung dito sa search case number. So, dito, hindi na ako nagsulat, o hindi na ako naglagay ng text input kasi para na rin accurate, select na lang natin yung case number. So, let's say, 2024-002, anong status niya? Closed. Kung i-verify natin sa case list,
ang status niya ay close. Ito siya. So, 2024-002 si James Smith, ang kaso niya, Jane versus Tarzan, is closed na. Okay, so pag sinearch nyo siya, so hindi na kayo pupunta dito, di ba? Para lang ma-check. So, ang gagawin nyo na lang, dito sa dashboard is, select nyo lang yung case number para makita yung status and yung task due. So, balik tayo dito, 001, 003, ayan. Makita rin yung due date. So, active. So, anong status natin, di ba? Active, on hold, in progress. Okay? And dito naman sa right side, makikita rin natin kung ilan yung active na kaso, ilan yung close, ilan na yung on hold. So, ito be-verify natin, di ba? Dalawa yung active, balik tayo sa case list. Ang dalawang active, so tama, dalawa yung active, di ba? Ito, yan. 001, 003. Kung babalik tayo sa dashboard, 001, active, 003, active. Yung isang case is closed. Okay? So, ganun lang siya kasimple. And then, dito naman sa upcoming hearing dates, dito dito guys, ano na to ha, dito sa dashboard wala na kayong gagalawin kasi nga, ano na to, insights na lang to. Ito lang gagalawin nyo sa case number para sa easy na pag-search ng case at status. Kumbaga, madaling pag-search, okay? So, dito sa upcoming hearing dates, ililista niya yung top 10 or, I mean, yung 7, halimbawa, ngayon, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yung the next 7 days na hearing days is ililist down niya dito. And then, same with overdue task. Okay? Yan. Isi-select niya lang yung mga overdue. So, kung babalik dito tayo sa task tracker, ang overdue natin na status ay 3. So, dinisplay niya lang yung 3 dito. Ayan. Kung 4 yan, ang task na ang due natin, 4 din yung lalabas dito sa dashboard natin. Okay, kuha. And then, dito naman sa dito, may graph din akong ginawa, distribution of cases by status. So, kung i-verify natin, ang active ay 2, ito. Ang close ay 1. So, may hindi ako naisama ata dito. Yung kay on hold. So, anyway, ayusin ko yan. And then, dito naman kay distribution of cases by type. So, yan, lalabas din yan dito. So, ang sinampulo ko lang kasi ay 3. Actually, marami ako nilagay, hindi ko yung sina-update. So, ganito yung magiging kalabasan niya. So, sabi ko nga, kung may preferred na cases kayo, pwede natin gawa ng settings para ilagay dito. At yun yung lalabas dito um, sa dashboard natin or sa charts. So, marami kasing cases ako nilagay dito kaya pag ginawa ko yung chart, so maraming graph na lalabas. Ito siya, yan marami siya. So, yan, pwede naman. Pwede ko siyang ilagay. So, again guys, kung gusto niyo nito and ipa-customize para mapadali yung pag-track ninyo ng case o pag-monitor, pwede niyong bilhin to sa aking Rocket PH na account. I-type mo lang sa inyong browser, rocket.ph/Lawrence Lauderño Digital. Yung link nandiyan din sa description nitong video. Or kung pwede nyo akong i-PM, comment nyo kung saan siya magbibili. So, ilalagay ko yung link. So, kung saan siya magbibili. Yun nga pala guys, patapos na pala yung August, no? Kasi may code ako na 20% discount. So, anyways, kung bibili kayo ngayon, kung makakahabol kayo bago mag-end ng August, gamitin yung word discount code na CALOY, CALOY, para maka 20% discount kayo. So, yun lang. Please don't forget to like, comment, and share this video kung nagustuhan niyo yung ganitong content. And subscribe na rin kayo para naman ma-notify pa kayo sa mga future templates na gagawin ko. And, ayun, ma-notify kayo. And don't forget to follow na rin ako sa mga social media ko para naman kapag nagpo-post ako ng mga infographics doon, tutorials, demo is mana-notify din kayo. So, thank you so much and good night.